Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Pumutok na rin sa balita na ngayon ang kasal niya sa anak ng isang business magnate na si Bernard Aguas. Umuusok na ang telepono niya sa kakatawag ng kung sino-sinong reporter. Pati manager niya ay nagulat at nagalit na rin. Pero wala siyang pakialam. Today is her wedding day. Hindi siya handa ay niyayakap niya ng buo ang oras na ito para sa pag-iisang dibdib nila ni Leon. Wala nang ginawa si Leon kung hindi ang pakiligin siya. Simula pa nang dumating siya mula sa Paris, ang lalaking iniiwasan at pilit niyang kinakalimutan sa loob ng 4 na taon ay mapapa-oo din siya. Wala pa siyang 1 buwan sa Pilipinas. Her first love, her one and true love. Nasa harap sila ngayon ng lahat ng dumalo sa kasal at nagbibigay ng mensahe si Leon sa kanya at sa pamilya niya. Nagtawanan ang lahat at nagpalakpakan ang ilang birong iyon ni Leon. Pero siya ay walang tigil ang pag-iyak sa halo-halong emosyon. Kinuha niya ang mikropono kay Leon at gumanti rin ng isang biro dito. Akalain niyo ba, ang lalaking tumangging makipagsayaw sa akin 5 taon na nakakalipas dito sa mismong lugar na ito, magpapahayag din pala ng pag-ibig at nakiusap ang pakasalan ko. Muling nagtawa na naman ang lahat. Lumapit naman ang mama niya at niyakap siya na mahigpit. Pagkatapos ay yumakap din si Leon at ngumiti. Nakuha na ni Leon ang pagtanggap mula sa mama niya ngayon. Napuno ng kasiyahan, pagkain, tawanan at kwentuhan ang gabi ng kasal nila. Walang mapagsidhan ang tuwa sa dibdib niya. Tuwing magtatama ang paningin nila ni Leon, ay walang nagbabago sa damdamin niya. Parang hindi naman dumaan ang ilang taon na hindi sila magkasama. Ganoon pala ang una at totoong pag-ibig. Congrats, twin sister. Bati naman ni Red na yumakap sa kanya at niyaya siya magsayaw. Oh, hindi ka pa pwede mag-asawa, Red, ha? Siguraduhin mong magiging abogado ka. Of course. Dito pa rin ba kayo titira ni Leon kapag kasal na kayo? Oo. Saan naman kami pupunta? Sa planta kaming pareho magtatrabaho. Bakit mo na itanong? Sa Maynila lang kasi ako mag-aaral. Ikaw na muna ang bahala dito sa bahay, ha? Nagpaalam ka na kina mama at papa? Nabanggit ko na at pumayag na sila. Malapit lang naman ang Manila, hindi ba? Anong ginagawa ng chopper ng asawa mo? Isang tawag ko lang, ipapasundo na naman niya ako kaagad. Ah, ganon. Tinapik naman niya ang braso ng kapatid. Huwag kang luloko-loko sa Maynila, ha? Maraming gago doon. Siyempre hindi. Tutuparin ko ang pangarap ko. Para hindi naman sayang ang sakripisyo mong umuwi sa Pilipinas at tulungan si Papa sa mga trabahong iiwan ko. Hindi naman sakripisyo yon. Bala ko na talagang umuwi at hindi na bumalik sa Paris. Kaya nga hindi na ako pumirma ng kontrata eh. Let me guess. Nalaman mong single pa rin si Leon, ano? Hindi ah. Isang malakas na tawa naman ang pinakawalan ni Red. Masayang masaya ako para sa iyo, Carla. Bukod sa bumagsak na din sa mga kamay mo ang lalaking gusto mong pikutin noon pa, hindi na rin laging nag-aalala sila mama at papa tuwing may mababalitaan tungkol sa'yo. Ang wish ko lang ay para sa inyo ni Leon, the best of everything. Kaya naman pala panay ang reto mo sa mga kaibigan ko sa mokong na yun, ha? Hindi naging interesado. Nirereto mo si Leon sa mga kaibigan mo? Oo, kay Savannah, kay Jackie, marami pa. Giningitaan lang ako. Hindi na lang sinasabi na ikaw pala ang type nito. Hindi ba ikaw ang may type kay Jackie? Tudyo naman niya sa kapatid. Matagal na yon. Ayaw na sa akin eh. Hahanap na lang ako ng iba sa Maynila. Ang sabi ni Mama, 30 ka pa daw pwedeng mag-asawa. Oo naman. Wala talaga akong balak mag-asawa ng ganitong kaaga, no? Pagkatapos nila magsayaw ni Red ay si Alfonso naman ang pumalit kay Leon. Ay kausap ng mga pinsan nito habang naghihintay sa kanya. Wow, Kasa, ang bilis mo. Parang noong isang araw ka lang dumating ah. Tinatawanan niya ang biro naman ng pinsan. Bumigay ka agad ang tuhod ko, Kas.
Napahalakhak naman si Alfonso sa sinabi niya. First love never dies. I wish I could find the same thing. Oh, for sure you will. Ang ganyang kagwapo at ganyang kayaman, hindi makakahanap ng true love. Yun nga ang mahirap eh. Lahat na lang iniisip ni Lolo na baka yaman lang ang habol sa akin. Wala silang tiwala sa kagwapuhan ko. Gusto ko lang pagbuwalan ng mga yon na magka-love life. Parang sarad lang. Yan naman si Mama at Papa. Feeling nila, magpapakasal kayo kaagad tulad ko. Of course not. Marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. But I am happy for you, Cass. Kumikislap ang mga mata nito sa saya ngayon. Tumikin naman si Leon sa likod niya. Saka nag-fist bump naman ito at si Alfonso. Naiinip na ang asawa mo. Kanina kapag gustong buhatin palabas ng hardin. Bulong naman ni Alfonso na tiyak namang narinig din ni Leon dahil nagtawanan ang dalawa. Time is up, sweetheart. Baka makatulog ang piloto sa sobrang busog. Hindi tayo maihatid. Saan ba tayo pupunta? Babalik sa Baguio. Wala ka nang kawala ngayon. May basbas na ng mama mo. Isang maharot na tawa naman ang pinakawalan niya bago tinungo ang mga magulang ni Leon at magulang niya para magpaalam. Umuwi na lang pala talaga sila sa hacienda para maidaos ang kasal at maging legal silang mag-asawa. Pakidala na ng pagkain sa taas. Utos naman ni Leon sa isang staff na nakasalubong nila sa lobby. Naka-wedding gown pa siya at nakabarong naman si Leon. Kaya lahat ng makakasalubong nilang empleyado sa golf club ay bumabati sa kanila. Pagbukas ng elevator ay binuhat siya ni Leon na ikinabigla naman niya. Pilit siyang bumababa kaya wala ring nagawa sa Leon. Finally, Mrs. Aguas. Wala ka nang kawala. Yumakap si Leon sa kanya at tumalik sa batok niya. Pero dahil bumukas na din kaagad ang elevator, ay pinakawalan din siya nito. Matagal pa ba ang pagkain? Malapit na yon. Nagugutom ka na? O gusto mo pa akong iwasan? Piling wika naman ni Leon. Nagugutom ako. Hindi ako masyadong nakakain kanina sa dami ng gustong bumati sa atin at magpa-pictures. Binigla mo ko. Binigla? Nag-propose na kasi ako ng maayos, ayaw mo pang seryosohin eh. Binuksan nito ang pintuan ng may mag-doorbell. Ipinasok naman ng staff ang 2-4 na may tray ng pagkain. Ang dami naman yan. Hanggang bukas na natin pagkain. Walang lalabas ng kwarto, baby. Kumindat ito sa kanya na idinaan naman niya sa tawa ang kaba. Tumuloy siya sa banyo at doon naghilamos. Paglabas niya ay nakahanda na ang pagkain sa mesa na nasa gilid ng pool. Iyon kasi ang may magandang view. Hawak ni Leon ang isang kupita ng alak. Nang makita siya nito, agad siyang sinalubong ng halik. You have 10 minutes to eat, sweetheart. At hindi na kita uli pang pagbibigyan. Wow, military time. 30 minutes ako kumain, Leon. Kung maiinip ka, matulog ka na lang muna. Umupo siya sa silya at naglagay ng pagkain sa pinggan. Iniiwasan niyang tingnan ang mabalahibo na dibdib nito at ang tapis na nakatakip lang sa pang-ibaba nitong katawan. Hindi ito sumagot. Tinanggal nito ang tapis at tumalon sa pool. Sa ilang sandali ay pinagmasdan lang niya itong naglalangoy habang nilalamnam naman niya ang kanyang sikmura. Makalipas na ang 10 minuto ay umahon na ito at tumayo sa gilid niya. Inubos nito ang laman ng kupita nito. Time is up, sweetheart. It's time for some laughing. Kinuha rin nito ang kupitang nasa tapat niya at uminom. Kailangan niya ng alak para mawala ang kaba. Nang angkinin ni Leon ang labi niya ay gumanti siya at inilapat ang kamay sa dibdib nito. Nagpaligsahan sila sa pagdama. Siya sa dibdib nito, habang ang kamay naman nito ay lumapat naman sa pang-upo niya. Inilaglag nito ang roba sa sahig kaya lumitaw ang katawan niya. Impatient ha? Pinaglandas nito ang dila sa tainga niya. Napakapit naman siya na mahigpit sa likod nito. May kung anong kiliting hatid naman ang dulot iyon sa pagkababae niya. Nagising si Carla na may kamay na naglalakbay sa katawan niya. Sa kabila ng antok ay umahon ang init at kiliti sa tiyan niya. Tumigil ang kamay na iyon sa dibdib niya at pinaglaruan ang dibdib niya. Nang makita ni Leon na nagising na siya, ay pinaglandas nito ang halik sa batok niya. Ang kaisipang matigas na nakaagad ang pagkalalaki nito na sadyang idinikit ng asawa sa kanya ay nakadagdag sa pag-iinit ng kanyang katawan. Nang magsawa ang kamay nito sa pagdama sa dibdib niya,
ay bumaba naman ito sa hita niya at ipinasok sa underwear niya. Masakit pa ang parting iyon pero mas nanaig ang pangangailangan niya ngayon kay Leon. She has becoming addicted to his touch and wild kisses. Nakaawang na ang labi niya sa sensaksyong dulot na pagtaas baba ng daliri nito sa pagkababae niya. Ang isang kamay nito ay iniyakap sa kanya para madama nito ang isa niyang dibdib. Ipinasok nito ang isang daliri sa pagkababae niya. Iniharap niyang bilit ang mukha kay Leon para salubungin ang mapusok nitong halik. Good morning, my wife. This is your first day as Mr. and Mrs. Leon Aguas. Wika nito habang sinusuotan siya ng roba nito. Good morning, and I love you. Sagot naman niya sa asawa. I love you more, sweetheart. Binuhat na siya nito palabas ng banyo at ibinaba siya sa living room. Kumain na tayo ng umagahan. Sana totoong kakain nga tayo ng umagahan. Nagugutom na talaga ako. Humalakak naman si Leon na nagpunta na sa komedor para kumuha ng pagkain. Walang sawa sa paglangoy si Leon habang siya naman ay nakasanda lang sa upuan. Ayaw mo ba talaga akong samahan? Tanong ni Leon na umahon na sa pool at umupo sa tabi niya. Masakit ang katawan ko. Bakit parang hindi ka malang napagod? Hindi ako pwedeng mapagod. Sino ang magbubuhat sa'yo kapag hindi ka na makalakad? Kanina magyaya ito sa pool ay ayaw niyang bumangon sa kama. Binuhat siya nito para daw makalanghap naman siya ng sariwang hangin. Ganon. Kaya halos pilayin mo na ako total. Kaya mo naman akong buhatin. Isang halakak naman ang pinakawala ni Leon. Okay, magpahinga ka muna ngayon para ma-enjoy naman natin ang lugar bago tayo sumabak sa trabaho. Mas gusto ko matulog ng buong araw. Nakatitig lang si Leon sa kanya na puno ng paghanga sa mga mata nito. Sige na nga, magpahinga na lang muna tayo. Hintayin mo ako dito, magbabanlaw lang ako. Tumayo ito at tinungo ang shower. Inubos naman niya ang sandwich tray hanggang sa makabalik naman si Leon. Nakatapis lang ito ng tuwalya kaya't litaw na litaw ang matipuno nitong katawan. Kaya ko naman maglakad. Natatawang wika naman ni Carla nang akma na naman siyang bubuhati ng asawa. Kung makareklamo ka kasi parang ako lang ang nasiyahan. Tumawa naman siya sa sinabi nito. Pagdating nila sa silid ay ibinagsak niya ang katawan sa malambot na kama. Tumabi naman si Leon at nagpatugtog ng love song mula sa smartphone nito. Can you dance? Akala ko ba magpapahinga tayo? Nakatawa niyang wika rito. Napakaromantiko naman kasi ni Leon simula na mag-propose ito. Ngayon naman ay gusto siya nitong isayaw. Gusto kong bumawi sa panahong tumanggi ako na isayaw ka. Sa kakatanggi ko sa atraksyon ko sa'yo, naging arogante ako at bastos. Ang gwapo mo naman kasi talaga. Biro naman ni Carla sa asawa para iwasan ang maging emosyonal. Gayunpaman ay tumayo siya at pumayag na makipagsayaw kay Leon. Gusto kong malaman kung anong kasunduan ang nangyari sa pagitan ninyo ni Papa Leon. Bagamat natanong na niya dati, may mga bagay pang hindi nasasagot ang kuryosidad niya. It was one lazy afternoon. I asked your father how he met your mother. Magkatulad sila halos ng sitwasyon ni Daddy at ni Mami noon na ipinagkasundo lang ng mga magulang. And then, hanggang sa lumabas yung issue na tungkol dun sa babae na galing sa bar, na nabuntis ko daw siya. Sumugod na naman si Mami sa La Union. Napatunayan ko naman na mali ang akusasyon sa akin ng babae. Pero nakiusap sila ni Papa mo na kung pwedeng ipagkasundo na lang tayong dalawa. Noong mga panahong na yon, pumutok na naman ang balita na may ka-live-in ka sa Paris, kaya gusto kong pauwiin ng papa mo. I know for sure na hindi lang pamilya namin ang mayamang pamilya Leon. At hindi lang ako ang dalagang kilala ng mami at daddy mo. They know my feelings for you. Dapat 1 o 2 taon lang naman ako sa planta magtatrabaho. Pero kahit umalis ka na, ay hindi ko pa rin naman maiwan ang lugar na iyon. Gusto ko kapag bumalik ka, dandoon pa rin ako, Carla. Ipapaalala ko sa iyo na kahit ilang lalaki na ang dumaan sa buhay mo, ako pa rin ang una mong minahal. Sigurado ka bang minahal nga kita noon? Nakikita ko sa mga mata mo, lalo na nung nangyari doon tungkol kay Sofia.
nung makita mo kami sa parking lot that night. Bata pa ako noon, Leon. It might be puppy love or infatuation. Pero pinanghawakan ko iyon, Carla. Kaya na mag-usap-usap ang mga magulang natin. Ako na nagpasya na makituloy sa inyo. Gusto kong patunayan sa mga magulang mo na seryoso ako at malinis ang intensyon ko sa iyo. Isang mapang-akit ng ngiti naman ang ibinigay niya kay Leon. Iyong ganito, that I am capable of loving only one woman, that having you in my arms enough, that I'm also romantic and faithful. Ayaw pa talaga ng arranged marriage na yan, ha? Isang mahinang tawa naman ang pinakawalan ni Leon. Iba kasi ang dating kapag arranged marriage. Ibig sabihin, walang pagmamahal. I know myself that I've loved you enough. And you also had the feelings for me. Gusto ko munang manligaw. Gusto kong manuyo. Gusto ko ngang pahirapan mo talaga ako para maramdaman ko ang sakit na naibigay ko sa iyo noon. O bakit nakangiti ka ng ganyan? Inis niyang wika ng may pilyong ngitis na sumilay sa mga labi nito. Ang bilis mo naman palang ligawan. Sa halik ko palang natunaw ka na. Ang yabang mo talaga, Leon. Humalakak naman si Leon pero humigpit din ang yakap sa kanya. Thank you, love. Thank you for keeping me in your heart through the years. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon na nasa mga kamay ko na rin ikaw bumagsak. Gusto ko rin namang magpasalamat sa iyo, Leon. Habang wala ako ay niligawan mo ang pamilya ko. Si Lolo, sobra-sobra ang paghahanga nila sa iyo. Ang papa, si Red, hindi mo alam kung gaano kahalaga yun sa akin. At magtatayo din tayo ng sarili nating farm. Binili ko na ang lupain ni Mr. Capistrano. Gusto kong magpatayo ng Aguas Farm para sa pamilya natin. Ayaw mo na talagang umalis sa La Union, ha? Kung aalis ako, isasama kita, sweetheart. Malulungkot ang mama at papa mo, lalo na si Lolo Carlos. Magtatayo tayo ng mansyon sa farm para sila daddy at mami na lang ang pumunta dito kapag nagretiro na si dad sa kumpanya. Hanggang kailan nga pala tayo dito? Tanong niya nang matapos silang magsayaw. Humiga siya sa kama nang nakasayad ang paa niya sa carpet floor. Hanggang bukas lang, kailangan na natin pumasok sa opisina sa Makalawa. May mga supplier kaming kausap ang papa mo at pupuntahan ko na rin si Mr. Capistrano para mapasimulan ko na rin ang pakikipag-usap kay Auntie Marga. Sila raw ang gagawa ng dream house natin sa Aguas Farm. Bakit parang ang dami mong plano? Hindi mawala ang saya at kilig sa dibdib ni Carla. Ayaw mo ba? Parang ako lang excited, ah. Wala naman kasi akong alam paano ako may i-excite. Ipapaalam ko na rin naman sa'yo kapag nalipat na sa pangalan natin ang lupain. Pero huwag kang mag-alala, plansyado na ang lahat. I have my own money. Idagdag mo na sa pambayad. Anong palagay mo sa akin, mahirap? Hindi naman, Leon. Ano na lang ang gagawin ko doon. Tsaka para may ambag naman ako sa magiging ari-arian natin. Hayaan mong itago mo na lang ang pera mo para sa mga anak natin. Alam mo kung ano ang magiging ambag mo? Ang mahalin ako. Yun lang sapat na, Carla. At kapag sinabi kong gusto ko, huwag kang aangal. Gusto nang? Lumuhod naman si Leon sa kama at ang kamay ay tinanggal ang tali ng roba niya. Pinalakihan naman niya ito ng mga mata. Kasasabi mo lang magpapahinga ako ngayong araw, Mr. Aguas. Isa lang naman talaga. Tapos bukas na ako mangungulit-ulit. Isang halakhak naman ang pinakawala ni Carla. Bakit parang hindi ako naniniwala sa sinasabi mo ngayon? Because I know you desire me to, sweetheart. Inangkin nito ang labi niya at automatikong lumapat ang mga kamay nito sa pagkababae niya. Anumang pagtutol niya ay nakakulong na lang sa lalamunan niya.